Okay, so from USDT, so meron tayong naging setup dito. So ito yung naging setup ko. So ngayon, explain lang natin kung paano tayo nag-trade dito sa range. Kasi kung titignan nyo, si Prom is uptrend, no? So from this higher high, nagkaroon ng correction, nag-create ng higher low dito. And after this higher low, kung titignan nyo, nagkaroon lang ng equal high dito. So ibig sabihin, internal movement pa rin to. So nagre-range pa rin siya. Nagte-trade siya doon sa loob ng range or internal movement. Ngayon, paano ba natin trade yan? So kung titignan nyo, after nitong higher low, nag-create ng equal high dito, di ba? Ngayon, inantay natin kung ano yung magiging reaction dito sa 15-minute demand. So ito yung nakita natin. Yung 15-minute demand. Kasi dalawa yan. Dalawa yung possible na mangyari dyan eh. Either magkaroon ng reaction dito sa 15-minute demand or basagin itong previous higher low. So yun yung inaantay natin. Or yung gagawin kung ano ba yung gagawin ng market. Magkakaroon ba ng reaction sa 15-minute demand or magkakaroon ng break-up structure dito sa previous higher low. So ayun yung naging plan ko. Pero kung titignan nyo, nagkaroon ng reaction dito sa 5-minute demand. So ang ginawa natin dyan, nung nakita natin nagkaroon ng reaction dito sa 15-minute demand pala. So baba ko yung 5-minute time frame. And ito yung naging setup natin. So explain ko lang kung paano yung naging setup natin dito. So nung nakita natin nagkaroon ng reaction dito sa 15-minute demand, ang inantay natin na gawin niya is break-up structure dito sa previous lower high. So ito nagkaroon ng break-up structure, di ba? Nag-create ng bagong higher high, no? So nung nagkaroon ng higher high na, tinignan natin itong reaction dito sa 5-minute demand. So ito yung 5-minute demand natin. So after nung higher high, nagkaroon ng, so kinuha itong 5-minute demand. So ito yung unang 5-minute demand natin. So ang rules natin, di ba? Once na walang sweep, so hindi tayo mag-entry, antayin natin yung retest. So, umangat siya ulit, nag-create na naman siya ng another higher high dito, break-up structure sa previous higher high. So, ito yung inantay natin, yung magiging reaction dito sa retest. Plus, meron pa akong ginawang isang confirmation, itong 5-minute demand dito. So, inantay natin kung ano yung magiging reaction dito sa dalawang demand area. So, kung titignan nyo, ang naging confirmation ko dito, itong 5-minute demand nagkaroon ng sweep. Kaya nag-entry na tayo dito sa baba nung 5-minute demand. So yung pangalawa, ito. So tinarget ko lang dito is yung previous higher high. Kasi kung ang tatargetin mo is yung previous higher high nung 15 minutes, so medyo delikado ka. Bakit? Kasi nag-trade ka sa range. So possible kasi magkaroon ng break na dito kaagad sa previous higher low or magkaroon ng break dito sa previous higher high. Pero since nag-trade tayo sa range, so dun tayo sa safety. Kung ano lang yung internal high, so yun lang yung tinarget natin. So yun, I hope may natutunan kayo dito sa setup natin. So saludo mga bossing.